Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Katrina Micaela Sanchez na nagmula sa paaralan ng Universidad ng Timog Silangang Asya. At nandito ako ngayon kasama ang Filipinong guro. Sir, maaari niyo po ay pakilala ang inyong sarili? Magandang hapon sa iyo at sa mga manunood nito ng video ito. Ako si Ginoong Jeffrey N. Toleran, 39 years old, 19 years na sa pagtuturo. Unang pagtuturo ko ay sa Manila, elementary teacher. After 3 years, nagturo ako sa Stella Maris Academy of Davao ng 3 taon. Then naging professor ako sa Holy Cross of Davao College at saka sa Assumption College. At 2016, dito ako nagturo na sa Emilio Ramos National High School. Isang nasa gobyerno na empleyado. Maraming salamat po. Ngayon ay sisimula na namin ang ating panayam. Unang tanong po, sa inyong pananaw, bilang isang guro ng Pilipino, paano ninyo ilalalarawan ang kasalukuyang estado ng asinuturang Pilipino sa ilalim ng Tito 12 curriculum? Ano ang mga pangunahing pagbabagong inyong napansin sa pagtuturo nito? Ang asinuturang Pilipino sa panahon sa K-12 na curriculum na kung saan malaki ang pagbabago kung ikukumpara mo sa dating curriculum na kung saan ang asignaturang Pilipino sa curriculum na ito o sa K-12 na curriculum ay gumagamit na ng makabagong teknolohiya kasi nasa panahon na tayo ng bagong henerasyon na kung saan panahon ng teknolohiya na kung saan ang kabataan ay mapapabilis ang pag-unawa, ang pagkatuto kung gagamitan natin ng teknolohiya. At mas nakatuon na rin ang curriculum ay nakatuon na rin sa mga mag-aaral na kung saan marami ng mga pagsasanay, nakahandang pagsasanay na para sa mga mag-aaral. Ang kalawang katanungan ko, ano ang mga pinakamalaking hamon na pinahaharap ng pagtuturo ng Pilipino sa kasalukuyang panahon, lalo na sa konsepto ng digitalisasyon, globalisasyon at pababago ng curriculum? Ang bilang isang guro sa Pilipino, ang pinakamalaking hamon ko na naranasan ay kung saan dahil nasa public school tayo, may kakulangan sa mga teknolohiya. Yun ang pinaka-problema natin. Unlike sa private school o pribadong eskwelahan, may kompleto ang mga gamit nila. No? Pagdating sa computer, no? Pero tayo dito sa public school, wala tayong ganun. Kung ano lang ang available na meron tayo. Pero, hindi ko naman sinasabing kulala tayo pagdating doon. Minsan, dahan-dahan naman na nagkakaroon ang mga pribadong eskwelahan na kung saan, halimbawa, yung smart TV, meron na tayong magagamit na para kasi mga kabataan ngayon more on sa abstract. Gusto nila may makita, no? Hindi lang sa mga sa mga aklat na nababasa, kundi nakikita din nila ang actual. Mas maganda din yun. Pangalawa na hamon, kasi sa English, ang meron sila pagdating sa mga computer, meron mga pagsasanay na kung sa mga palaro na madali lang para sa English mag-access. Pero sa Filipino, wala tayong ganun. Naghahanap ako, nagre-research ako na kung saan kahit nasa bahay ang mga estudyante, pwede nilang gawin ang pagsasanay sa pamamagitan ng mga computer. Kasi mas kinahiligan nila na kaysa magsulat, magbasa, doon na pero wala ang ganun sa Filipino. Wala din naghamok na gumawa ng ganung link para sa mga kabataan natin, lalo-lalo na sa public school. Maraming salamat po. Ang susunod na katanungan ay, ano ang mga mabisang estratehiya o pamamaraan na inyong ginamit upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng Pilipino, lalo na sa panahong mas pinapaboran ang paggamit ng Ingles sa iba't ibang larangan? Unang-una, kailangan student-centered. Huwag ka na ng puro discussion. Kasi yun ang problema minsan, alalahan mo bilang isang guro, na kailangan 10 minuto, yun na lang ang pagtalakay sa at kailangan nakatuon na ang lahat ng gawain sa mga mag-aaral. Pangalawa, kailangan kunin mo ang interest nila. Iangkla mo ang iyong aralin doon sa interest o hilig ng mga estudyante mo o mga bata mo. For example, kung nagtuturo ka ng tula, no? Huwag lang pasusulatin mo sila o lang, simpleng tula lang. Ang kinahiligan nila spoken word poetry, no? Yun ang hilig nila. Subukan nilang gumawa ng tula,
then iayos nila ito, iayon nila ito doon sa spoken word poetry. Yun ang hilig nila. Natututo na sila at the same time, yun pa ang hilig nila. Basta para makuha mo yung interest nila. Maraming salamat po. At ang huling katanungan ay, bilang isang guro ng Filipino, ano ang inyong maipapayo sa mga kabataang nagpapakadalubhasa sa wikang pambansa upang mapanatili at higit pa mapaunlad ang ating wika sa hinaharap? Walang ibang magmamahal sa ating wika kundi tayo mga Filipino. Sa lahat ng nagpapakadalubhasa sa wikang Filipino, ipagpatuloy ninyo. Hindi dahil sa gusto natin ipagmayabang, kundi dahil tayo ay Pilipino, kailangan ipagmalaki natin at tayo ang unang makakaalam at magiging bihasa sa paggamit ng Filipino. Kasi minsan sa ngayon, mas oriented ang mga mag-aaral sa mga Korean, mas bihasa pa sila doon kaysa sa wika natin. Mga salita, minsan pag pinasusulat natin, ko sila bilang guro, pinasulat ko sila ng salaysay, nagkakaproblema pa sa mga salita. Mas makabisa pa nila ang English kaysa sa Filipino. Gaya ng sabi ko, patuloy silang magpakadalubhasa sa pag-aaral sa wikang Filipino, yapusin nila ang ating wika dahil ito ang pagkakakilanlan natin bilang Filipino. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa amin. At muli, ako nga pala si Katrina Micaela Sanchez mula sa Universidad ng Timog Silangang Asya. Maraming salamat.